be an influencer. I want to be talaga? Eman is going to be painful. They're going to bash you. I can take it. Sabi niya. And so I thought she was taking it, no? Pero pinaalam niya, Papa, is a veteran. I've been here for so long and I still get hurt, Eman. You'll get hurt. Yan, nangyari na yung nangyari. Kasi how do you raise a kid nga without social media Alam mo today, kasi si di ba? Eman kasi is a digital native eh. She was born with it eh. Yeah. Tayo kasi Jessica, alam natin kung anong tunay na buhay, alam natin kung anong social media. Nahihiwalay pa natin, maski pa paano. Hindi na nahihiwalay. And they were also referencing you. Sinasakyan ko, minsan nagsistitch kami, minsan nagduduet kami. Binlock ako niyan. Hindi ko pwedeng gamitin yung mga video niya kasi nakablock ako. Hindi ako pwedeng mag-stitch o mag-duet, no? Sabi ko, Eman, why? Papa, I'm already called Nepo Baby. And they say that I'm a Nepo Baby that they like. If we're seen together, I'll be a real Nepo Baby. I'll be one of those regular Nepo Babies sliding on you. I want to do this on my own. Kaya in fairness to Eman, nag-shine siya on her own. Ako nga magkopya sa kanya. Nag-shine siya. And nagulat ako, million ang following eh. Mas marami pa ka sa akin. And ang following ni Eman is all over the world. All over the world. Marami siyang, the reason why she went to LA also, marami siyang kaibigan doon eh. Mga nakilala niya sa TikTok na naging kaibigan niya. Pinapanood ko ngayong ilang video niya. And she was this bundle of energy. Napakatalinong bata, napaka-witty, napaka-talented. I mean, to have done all of those things. I know. Di ba? Nagra-rock climbing, nag-gymnastics pa pala tong batang to. She was such a fashionista. At saka, ang ganda ng energy, very positive Yes, energy. ang creative niya. Oh. And she was, you know, unfiltered. She was raw, authentic. Authentic. Yeah. Authentic. And yun nga, yung quote na those who were seen dancing were thought insane by those who could not hear the music. Eman heard this music that only she could hear. And she found it beautiful and she was dancing to it and she was inspiring people on social media. Ang dami niyang na-touch talaga, Jessica. So ito mga psychology, nakikita natin, ito nga sinasabi natin kanina na regarding sa mental status, no? Ito kahit si Jessica Soho, napansin din niya, nakita din niya sa mga videos online. Pero yun nga rin yung problema. Iba yung naipagpakita sa online, iba din yung totoo. Hindi natin mabiblame, hindi natin masasabi na ito ay ibang personality ito, parte ito ng personality niya. Na kasi namamanage naman talaga natin yung gusto nating impresyon ng ibang tao, katulad nito. Gusto natin na ganito yung impresyon ng mga tao sa atin. So ganito lang yung pinapakita natin, especially sa social media. Okay, pero sa bahay natin, sa mga kaibigan natin, iba din yung pinapakita natin. Parte po yan. Combine nyo yan. Yan po ang nagtototal ng buong personalidad natin. Okay? So again, dito sa mental status niya, ito na nga, creative siya, matalino, active. So, okay. Again, walang naging problema sa mental status. Okay, so punta tayo dito. Dito sa assessment na ito. Okay? So, ito yung pinaka masasabi kong importante dito, importante na malaman natin para mapigilan natin ang mga masamang balak nila. Okay, sa kanilang buhay. Okay, ito. Assess yung current ideation nila. So, ibig sabihin, i-evaluate ninyo, tanungin ninyo kung pumapasok ba sa kanilang isipan yung mga idea na ganito. Okay, yung mga gawaing ganito, yung pananakit sa sarili, at worst, ito na nga. Okay? Para malaman natin yung iniisip nila palagi. Huwag kayong matakot magtanong, kasi ito'y para din sa ikabubuti ng mga kaibigan or kapamilya natin. Or yung sa mga taong kung saan may concern tayo. Okay? Kasi unfortunately, mayroon ako, lalong-lalo na sa klase ko dati, mga psychology, yung mga estudyante nagsasabi, ayaw nilang magtanong kasi nga raw baka ma-trigger. Diba? May point nga naman. Pero again, mga psychology, dapat mong malaman kung pumapasok ba sa kanilang isipan yung mga idea na ganito para ma-monitor natin. Okay? Para ma-monitor. Okay? Pangalawa, ito, may connection ito. Mahalaga ito. Assess history. Okay? Kung mayroon bang mga ginawa. Okay? Dito sa anak ni Kim na si Eman, may history na ito, mga psychology. Okay? Hindi pa natin inabot yung video niya, pero sinabi na ni Kim, I think sa mga interviews niya na mayroon ng history. Na may ginawa na ito dati. Okay? So, itong dalawang ito, pag tinanong mo, may pumapasok ba na idea sa isipan mo na ganito? Tapos, pag tanong mo, kasunod mong tanong ay,
mayroon ka bang history? Anong naging history? May attempt ba? Or may kaibigan ba? Or may pamilya ba na gumawa nito? Be it attempt or successful. Okay? Or yung taong nag-iisip ng ganito ay isa ba sa mga survivor? Again, yung survivor, sila po yung mga naiwan. It could be naiwan na kaibigan, naiwan na girlfriend or boyfriend, naiwan na pamilya. Doon sa gumawa nito. Okay? So, again, titignan mo, kapag sinabi niyang, oo, may ideation, tapos nakita mong may history, so dapat ikaw na nagtatanong, ikaw na kaibigan, ikaw na concerned na citizen, dapat magiging alarming na ito. Okay? Dapat imo-monitor mo na talaga siya. O, ito. Tapos, evaluate din. Okay? Anong kailangan mo? Ito, risk factors. Titignan mo yung tao, tapos yung kapaligiran niya. Bakit? Ito, titignan mo. Sino ang kasama niya araw-araw? Saang environment siya nakatira? O, halimbawa, sinasabi niya nasa condominium siya at saang floor siya. O, halimbawa, lalong-lalo na sa condominium, matataas na floors yan. Tapos, titignan mo kung mayroon bang hotspot. Ibig sabihin, yung mga areas na prone yung or mataas yung chances na gawin yan. O, halimbawa, yung mga balcony. Di ba? O, yan mga risk factors yan. Tapos, pati yung tao din, titingnan mo kung mataas ba yung anong tawag nito? Capacity niya to overcome ng mga feelings na ganito or mga ideas na ganito. Marunong ba siyang magdala ng kanyang sarili or mag-control ng kanyang emotion? Again, titignan nyo ito. Kung kilala mo yung tao, again, importante ito. Kaya nga pinag-usapan natin ito kasi kahit ako personally, alam ko itong mga basics na ito, hindi ko kaya na i-apply ito sa lahat ng tao. Kaya ko lang itong i-apply sa mga taong malalapit sa akin. Kasi sila yung taong mas madaling mag-open up sa akin. Kasi kung gagamitin ko ito sa ibang tao na hindi malapit sa akin, most likely hindi yan magsasalita. Okay, hindi yan magsasalita. Oh. And most likely magagalit pa yan kasi sasabihin nakikialam ako. Kaya nga, lahat tayo may responsibilidad. Dapat nating malaman ito, isa-isa. Kasi mayroong mga taong malalapit sa atin na pwede sana nating mapigilan. Okay? So ito, risk factors, yun nga, yung capacity niya to overcome ng mga bad experiences, mga bad emotions, kung mataas ba yung ano niya. Then ito, mga protective factors, importante ito. Sino yung mga protective factors? Okay? Bakit importante ito? Kasi sila yung mga posibleng pipigil. Okay? Hindi ito automatic. O halimbawa, yung isang tao nag-iisip ng ganito, saktan yung kanilang sarili. Tapos ikaw, kaibigan, sasabihin mo at tatawagan ko yung mga magulang mo kasi sila yung protective factors. Hindi po ganyan. Okay? Unfortunately, karamihan, again unfortunately, ang meron ng mga cases, lalong-lalo na dito sa yung last time, may sa isang paaralan dito, nag-commit. Bakit? Tinuloy niya yung desisyon niya kasi ang ginawa ng paaralan, tinawagan yung pamilya niya, mga magulang niya. Nung dumating yung mga magulang niya sa paaralan, doon na niya ginawa. So, ibig sabihin doon, yung mga magulang niya ay hindi protective factors. Again, careful po tayo, dapat nating evaluate ano itong protective factors. Ito yung mga bagay or tao na posibleng huhugutan ng lakas ng loob ng isang tao. So, pwede mga magulang, pwede kapatid, pwede mga kaibigan. Again, hindi automatic na magulang. Kaya kailangan nating i-evaluate. Kailangan nating tanungin. Mayroong mga paraan para malaman natin ito. Okay? So, dito sa na-share ni Kuya Kim, mga psychology, unfortunately, masasabi ko, mukhang
hindi yung mga magulang ni Eman yung kaniyang protective factors. Kasi mga psychology, right, I think hindi pa natin naabot dito sa video. Sinabi ni Kuya Kim na 2 days before nangyari yan, tinanong nila si Eman. Yet, hindi nagsasalita, hindi nag-o-open up. So most likely, again, posibleng hindi consider ni Eman na protective factors yung kanyang mga magulang. Posible lang ha, I might be wrong. Again, kasi kung protective factors yan, naging protective factors sila, nung pagtawag niya, mas madaling mag-open up at magsasabi. At kapag nakapag-open up, nakapag-usap silang pamilya, most likely na napigilan pa. Again, hindi natin biniblame dito si Kuya Kim. Meron talagang ganyan. Meron talagang mga cases na ganyan, mga psychology na kung saan nakikita natin, close naman itong anak niya sa kanyang magulang. Pero hindi sila yung nagiging protective factors. Merong kaso talagang ganyan. Meron talagang mga situations na ganyan. So, wag po kayong magulat na sa mga ganyang mga sitwasyon. Again, kaya nga kailangan nating evaluate sino at ano yung mga protective factors. Pwede ring hindi tao. Pwede ring yung gusto niya sa buhay, yung mga dreams niya, yung mga pangarap niya sa buhay. Pwede ring ganyan. Isa din yan sa mga protective factors. Okay? So, hindi automatic na tao, hindi automatic na magulang, hindi automatic na kapatid or kaibigan. Okay. So, evaluate natin yan kasi sila yung pwede nating tawagin, pwedeng i-udyok sa isipan ng isang tao para mapigilan yung masamang balak niya. Okay? Ito, current level of risk. Kailangan nating ma-assess kung gaano kalakas yung intention ng isang tao. Current level of risk. Okay? So, ito. Ito yung mga simpleng katanungan, mga ka-psychology na pwede nating gawin. Okay? Ito, have you made plans? Ganito. How would you go about doing it? Okay? So, ito yung mga simpleng katanungan. Again, huwag kayong matakot na magtanong kasi yan po ay malaking tulong. Okay? Mas matakot kayong hindi magtanong kasi ang iisipin ng tao dyan ay hindi kayo interesadong makinig sa kanila. Compared mo sa nagtanong, compared sa iisipin mong magtanong ka, iisipin ng mga tao na interesado kang malaman. Interesado kang makinig sa kanila. Tapos itong pangalawa, how would you go about doing it? Ito, importante din ito. Huwag niyong kalimutang itanong ito. Kasi ito yung magbibigay ng impormasyon sa inyo kung gaano kataas yung intensyon niya. Okay? Kung ang sagot niya dito ay huwag natin sabihin yung mga methods. Kung ang sagot niya dito ay isang method na mataas yung posibilidad na magiging worse yung outcome, yan po ay delikado na. Okay? Under monitoring, dapat monitor na po yan 72 hours. Okay? 72 hours. Ibig sabihin, monitor, huwag nyo nang iwanan yang mag-isa. Okay? Again, kahit sa tanong pa lang, itong dalawang tanong pa lang mga psychology. Okay? Pag nalaman nyo na mataas yung tsansa, yung plano niya at nakikita nyo mataas yung tsansang masama ang mangyayari, huwag nyo nang iwanan for 72 hours. Kahit mag-CR yan. Kung mag-CR yan, check nyo muna yung CR. Baka maisahan kayo. Katulad nung nangyayari dito sa isa sa mga paralan sa Cebu, mga psychology. No? Pagdating ng mga magulang, nagpaalam yung estudyante na mag-CR siya. Tapos doon na siya sa CR. Doon niya na ginawa. So yan yung delikado. So ito. How often do thoughts come to your mind? Ito. Gaano kadalas pumapasok itong ganito sa isipan mo? Dapat malaman mo eh. Kasi pag sinasabi niya araw-araw, minuto-minuto, oras-oras, yan po ay delikado na. So again, bantayan nyo na. Tapos ano pa ito? Have you or anybody close to you ever attempted in the past, okay,
So tanungin nyo rin kasi nga para malaman natin kung mayroon bang history. Again, be it sa kanyang sarili or isa sa kanyang mga pamilya or mga kaibigan para maintindihan natin. Ito, have you or anybody close to you ever attempted? Okay. So, ibig sabihin, kung isa sa kanyang pamilya, kaibigan, or siya mismo, di ibig sabihin, mayroong history. Okay, so hindi na bago sa kanya ito. So, dapat bantayan na rin. Ito, have you taken initial steps to execute this plan? Ito. Ito simple lang na tanong, yet malaking bagay ito. Ibig sabihin, kailangan natin malaman kung nag-umpisa na siyang ginawa yung mga plano niya. So, halimbawa, hindi nga niya sinasabi na ganito na yung ginagawa niya. Posibleng, simple lang. O halimbawa, ganito. Kumuha na ako ng halimbawa, St. Peter Life Plan. O, di ba? Posible, hindi mo isipin na masama yan. Kasi, lahat naman tayo or karamihan sa atin kumukuha ng ganyan. Yet, yan yung pinakaunang sagot niya. Ibig sabihin, naghanda na siya. So, dapat, maalarma ka na. Di ba? Tapos, sasabihin niya, nag-iwan na ako ng mensahe sa mga tao, ganito. Or, halimbawa, sa mga taong posibleng maiiwanan ng mga anak ko or ng mga ng pamilya ko. Yan po ay mga simpleng aksyon na nagpapahiwatig na nag-uumpisa na yung plano niya or nag-uumpisa ng ginawa niya yung mga plano niya. So kaya kailangan bantayan. Okay? So mga psychology, comment nyo dyan, itanong nyo kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mag-atubili. At